Kamusta po kayo? Welcome back to another episode. Pag-usapan naman natin ngayon ang isang Pilipina at isang Australian national na nahuli dahil sa illegal recruitment. Nakakalungkot lamang po. Pero marami sa ating mga Pilipino ang nambibiktima talaga ng mga, alam niyo na, nakakalungkot ano. Pagpatawag niyo rin po kung ano tayo ngayon, no? Upload video tayo, hindi tayo naka-live. Nowadays kasi nagiging busy na ako, so I don't want to miss the chance na makapag-upload ng video o makapag-live. So, tinitimbang ko yung oras natin eh. Okay, during Ramadan especially hindi tayo hindi ko nakukuha yung oras ninyo. So, bear with me. Only these few months or few weeks habang hindi pa tayo okay sa schedule natin. Okay lang po ba yun? Ang mahalaga nakakapag-update tayo. And we have still also Facebook page naman. You can message us there kung meron kayong mga katanungan. At sasagutin ko rin naman yung mga comment ninyo kung magko-comment ka at may itatanong ka. Wala naman yung problema. Pero time to time mag-update tayo. At least 2 times sa YouTube everyday makapag-upload tayo. Umpisahan na natin ang balitang ito. Isang Australian at Pinay girlfriend kulong sa illegal recruitment. Guilty ang naging hatol sa Regional Trial Court sa Cebu, Branch 73, Lapu-Lapu City ang kasong large-scale illegal recruitment laban kay Troy Russell, isang Australian national at ang kanyang girlfriend na si Lovely Modina. Ayon sa authority, nag-alok umano ng magkasintahan ng trabaho sa 6 na Pilipina o Pinay bilang waitress o housekeeping staff sa mga hotel, resort at restaurant sa Singapore kapalit ng paniningil ng 10,000 pesos para sa placement. Wow! Malaki to. Ang laki naman nun. 10,000. O mura na yon? Mura na ba yon? Grabe no? Inutos umano ni Modina na makipag-ugnayan ng mga biktima sa kaibigan ni Brit Tisel na si George Morel na siya umano ang nagmamay-ari ng Hospital Staff Asia, isang placement agency sa Australia. Modus nila na holiday ang gagamiting dahilan ng pangingibang bansa sa pag-a-apply sa visa sa Australia para maproseso ang working visa or permit para makapagtrabaho mga Pilipino doon. Sa desisyon ng korte, ang mga akusado ay napatunayan nagkasala sa krimeng large-scale illegal recruitment. Sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at may multang nagkakahalagang 2 milyon. Imagine mo, my goodness. Sa lahat ng mga Pilipino ho dyan, trafficking yan eh. Human trafficking. Balita ko, meron din pong nahuli. Ito. Nahuli naman ito pinasara ng DMW. Itong agency. Ito, travel agency po for alleged illegal recruitment po. Travel agency pero nag-hire? Wow! Meron palang ganun? Kala ko biyahe lang. Kaya, correct me, no? Travel agency ang pagkakaintindi ko, mga biyahe, bibili ka ng ticket. Pero, wow. Sino dito yung nabiktima ng Tranvia? Pakinggan natin itong video ng DMW. Ng tip or lead sa atin. May mga magkagawa ng Pilipino community leaders natin sa Poland. Ay nagbigay ng tip or lead sa atin. May mga magkagawa doon nakakarating. At ang dahilan, itong consultancy travel services, Tranvia. Sabay nito, yung labor attaché natin, aming jurisdiction in Poland, inayunan yung ulat na yun na meron din siyang mga workers na nakakarating doon. At ito ang kinikwento, binabanggit ng mga workers na entity na nag-recruit daw sa kanila. So nag-conduct ng 5 surveillance operation ng ating operatives, positive lahat ng surveillance. Ibig sabihin, nagpanggap silang mga aplikante at doon sa 5 beses na pinuntahan ito undercover ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, saka factory workers for Poland. Kaya hindi tayo masaya dito sa ginagawa nitong travel agency na to. Kaya ito na, we decided
Just move down. Kasama natin si Attorney Kiko de Guzman, Attorney Chine Mendez ng ating Migrant Workers Protection Bureau at ito na, pinasara na natin, sinara na natin. At bahala na siya magpaliwanag doon sa piskalya kung saan kasampahan natin ang kaso sa DOJ. May napaalis na siya, OIC. Oo eh. OIC, yung kami mo ito, Miguel, kasi Ano ang gagawin natin? gitna sir, gitna ako kasi Kahit may nagtatanong sa gilid. Nagulat ako sa iyo yung OIC, kasi side niyo nakikita naman po. Okay, sorry hindi ko alam. Hindi kasi gumagano ako kasi alam ko may mga unit owner na gustong pumasok doon sa gawin nga. Ano nga yung tanong muli? Kung may napaalis na siya. Meron ang kumpirmado nga doon sa Filipino community at sa labor attaché natin sa Poland. Hindi lang natin alam pa yung bilang ngayon. Ngayong sinara na natin yan, ang inaasahan natin, makakakalap natin yung ebidensya kung ilan yung mga posibleng lumapit sa ating magreklamo dito sa Pilipinas. So, ang halaga ng perang sinisingil mga 200 to 300,000 at walang lisensya definitely from the Department of Migrant Workers. Okay. So, meaning to say, kapatid, what you call this one? Yung pagkakasara ng agency na to, simply dahil dun sa walang permit. Yung wala silang permit. Yun yung punto dun. Pero yung mga nabiktima, to follow na yan. Warehouse man, nurse, factory workers for Poland, ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho, nang walang lisensya mula sa DFW. Hindi nga kailangan managa ng halaga ng pera. And in this case, merong pang dagok sa manggagawa, inaalok pa ay tinataga pa ng 200,000 hanggang 300,000. Travel siya, so dapat Pero okay. tour lang. Yes, travel and tour. Yun ang sinasabi ko, di ba? Travel agency. Bakit nagre-recruit? Di ba? What? Napakalakas naman net. Oo, dahil they can get the visa, di ba? Pwede sila mag-process for visa, tourist visa, etc. Di ba may mga ganun travel agency? Sagot nila pati visa, stay in hotel accommodation mo doon. Baka mautak kayo, ha? Yari kayo ngayon. Nag-birthday pa naman si admin, si OIC, ha? Yari kayo. Ng trabaho at doon sa surveillance, nakita ko yung surveillance reports, ay mahaba pa yung konversasyon ng may-ari dito na sinasabi niya na ito yung proseso ng paghahanap ng trabaho, bigay ka lang ng halaga ng pera, tutulungan ka namin magkaroon ng trabaho. Recruitment, definitely. Ilan ba siya ito patagal? 2022. Bago-bago pa. Ay siguro parang post-pandemic, di ba? Magkano po yung pinapromise na sweldo sa Poland? Bakit mahintay sa nagbibigay ng 200,000 isang applicant? 100,000 pesos. 82 to 100,000 pesos. Either tipo or... sige, ito na yung ating mga enforcer. Magkano na ba nila? Forward, sir. Forward. Sorry po, ayan. Most of yung sweldo po is nasa around 80,000 to 100,000. Actually, the mere fact na sasabihin susweldo ka ng euro, susweldo ka ng dolyar, at nasa Europe ka pupunta, that in itself po, malaking bagay na nakakainganyo doon sa mga aplikante. I'm sorry, no? I am in Europe, but I can tell you na napakahirap humanap ng trabaho dito. I'm telling you, napakahirap maghanap ng trabaho dito. Okay? So, kung gusto niyo pumasok dito, use your working visa. Lalo't wala kang asawa. Okay lang yung asawa mo nandito, may trabaho asawa mo. And then you have the extra initiative how to earn money, income, di ba? Okay lang yun. So kahit hindi ka lumabas ng bahay mo, maghanap ng trabaho dyan, sa bahay mo kumikita ka, yung habang ang asawa mo nagtatrabaho sa ospital o anuman, okay lang yun.
Pero kung dito ka makikipagsapalaran ka, papasok ka through illegal recruitment, naku, sinasabi ko sa'yo. Nandito ako sa UK, Europa, kapatid, Europa, napakahirap dito. Napakahirap. Hindi ko sinasabi para kayo, demotivate, no? Pero totoo sinasabi ko, mahirap in a sense na cost of living, tapos namimili din yung ibang employer dito, I'm telling you. Kahit nga McDonald's, sinasabi ko sa'yo, kahit McDonald's, ang hirap pasukan. Yan pa kayang, ewan ko, ang hirap. Unfortunate na ginagawa ko na pinasalan. Para maliit pa siguro yung 60 kasi lagay natin 1,000 euro, eh ano kagad yan? Pa 60 kagad yan, di ba? Siguro kasi pa 60. Maliit. Pwede po yung pakiprofile niyo yung mga biktima natin. Well, kakagad ka ng 80, that's not very big. Pakahol ko yung mga taga-probinsya ba? Sabihan natin, nagka-benta ng lupa, mga nag-profile yung mga biktima. Hindi pa tayo nakakuha ng impormasyon dun sa mga lumapit sa Filipino community. But definitely, may mga lumapit sa Filipino community. At, kasi all it takes is a lead. Kasi kung antayin natin yung buo yung kompleto yung detalye, abutin tayo ng matagal din bago maka-swoop down. Ano? So, a lead is enough for us to conduct surveillance, to tip off a particular entity. At yun nga, nandoon sila sa Europa. Kung papansinin ninyo, except for the nurses, semi-skilled, di ba? Warehouse, factory work. So, we all know na kapag semi-skilled ay hindi yan upper class sa echelon ng ating lipunan. Di ba? Mga blue-collar workers yan coming from modest origins. Posibleng sa mga iba't ibang lugar sa bansa. So we all know na hindi yan sila yung mga highly educated in the sense na nasa mga universidad na mamahalin o di kaya masteral degree o ano pa man. Semi-skilled yan, so blue-collar work yan dito sa atin. Sir, to be specific, Ibig sabihin, yun yung tinatarget ng illegal recruitment. Okay yun naman. Europa. Sa lakas ng loob, no, ng Pilipino. Yung gut feeling natin, yun. Pinapasok natin to. Without the full knowledge, ano ba yung pinapasok natin? Yun ang ibig sabihin na blue collar. Ang tinatarget nila yung mga nakapag-aral pero hindi masteral. Hindi mabibigat o whatever na tumatakas lang din sa kahirapan ng Pilipinas. Dahil wala na rin mahanap na trabaho sa Pilipinas. Kaya pumapasok sa ganitong activities. Ang complaint is illegal recruitment. Kasi yun nga, simple na elemento ng illegal recruitment. Yung recruitment without a license. Punishable by, depende no, Years po we're actually looking at syndicated illegal recruitment. Sinabi nga po ni Oren kanina na hindi pa ma-determine yung number ng Filipinas. So we're looking at the number of those people na nag-ooperate. So mahigit na po yung nag-ooperate doon sa opisina. And then, so we're going to file cases of syndicated illegal recruitment. And then pag nakuha namin yung profile ng mga nagreklamo, nakuha na ng statement, magpapile din kami ng karagdagan ng large scale na. nasaan po yung mga may-ari nito, yung mga katasuhan natin? Kanina yung may-ari wala dyan eh, pero dun sa ilang beses na pagpunta ng mga operatiba natin, yung may-ari mismo yung isa sa mga nakausap nila na nagdetalye pa nga kung anong kailangan i-submit, magkano ang kailangan bayaran upang mag-proseso yung mga dokumento at mapalipad naman sila papunta ng Hindi pala ito entrapment operation. hindi po ito entrapment, ito po ay utang ng isang surveillance operation based on the tip na ibinigay sa atin ng Filipino community sa Poland at yun din po yung na-endorse sa atin nating migrant. Last naman po sa akin, bakit po kailangan mapanggap nila na travel insurance? Ano sense, no? umiiwas sila sa mga responsibilidad ng isang licensed recruitment agency katulad ng pagkakaroon ng escrow deposit, ng guarantee pa. And yung mga ethical recruitment standards, yung mga pag-accredit ng foreign principal here and abroad,
yung pagdodokumento ng workers. No? They're avoiding, they're shortcutting their, patawag dyan, shortcutting the process. Okay, hindi ko alam kung paano natin masusugpo ang mga ganitong activities, but I hope sooner or later masugpo natin admin ano. And for those OFW who still want to go onto this activity, illegal recruitment, mag-isip na kayo. Kasi hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Pagdating sa abroad, doon kayo magka-problema, sinasabi ko sa inyo, napakahirap. Hindi lahat ng mga nasa abroad, swerte. Kahit nga yung mga dumadaan sa mga tamang proseso yung napapariwara din, nagkakaroon din ng problema. Kayo pa kaya, di ba? Hirap na nga humingi ng tulong yung mga undocumented, yung mga documented OFW, what more pa yung mga undocumented. Try to think of it, no? Yaman din lamang na tumatakas tayo sa kahirapan ng buhay. Sana po tumakas tayo ng buo ang loob at tama yung atin dinadaan ng daan kaysa hindi. See you around sa susunod na episode natin maya-maya. God bless everybody.